What's up kawild? Kumusta po kayo? Ang mapanood nyo po ay mga eksena na hindi na namin isinama sa editing. Gayong din yung mga problema, mga struggles na kinaharap namin habang nagkatayo kami ng bahay. Sa day 1 nga ay nagtabas na kami ng lupa and as you can see, semi-gubat pa itong napili naming lote na pagkatayuan ng bahay. Pagkatapos ay sinukat na ni Jod ang lote. Si Jod kasi ang karpentero at mason sa aming magkakapatid, kaya siya madalas ang nagsusukat, nagdidisenyo ng mga bahay na ginagawa namin. Pagkatapos na matiyak na tama ang sukat, naghukay na po kami, ibinao ng pundasyon. Yung kurito po yung pundasyon natin para hindi inaanay, hindi nabubulok sa lupa, hindi inaakit ng anay. Pagkatapos ay ipinako na po namin ang mga poste, ginamitan ng level bar para matiyak na nasa hulog ito. Pampurito yung pabahay na kasi namin ito mga kawild, kaya alam na ni Jay. Sinisipat-sipat nyo na lang, hindi na kailangan ng hulog. Naroon din si James. Baka ba dyan ng mga 1/2? Oo, sinisipat-sipat lang din. Nalibil pa. Ganyan kami kagaling. Ganyan kami kagaling. Kasi nakapampurito yung pabahay na kami mga kawild. Oh, tinan mo naman yung mga sipat na yan, oh. Ano dyan? Bababa dyan. Bababa. Oh. Iya, talagang, oh. Sinisilip lang. Yan mo na Up, sobra. Puti pa. Taas. Dati. Ayos na, ayos na. As na. Day 1 mga kawild. Gubat ito. Tinapasan pa namin. Ay kita nyo naman, malalaki pa yung mga kahoy. Dan. Ano yan? Kapitad na yan? Sige pa. Testi pa ang ano? Sa gilid. Sige pa. Tulak pa. 170. Ito ang malawat ito. Ilan ng malawat ito. Ibang tugan ito dati pala ito. Laki na ito. Hindi na safe mga kawild itong owner namin. Ilang 5 times na kami nagtulak para makarating doon sa trabaho namin, kaya lang pasira-sira talaga. Mukhang kailangan namin bumalik ngayong araw para huwag nang tumuloy kasi baka ma-accidente pa kami nitong owner na ito. Yun, tinirikan pa kami sa alanganin mga kawild. Hindi talaga mapagkakatiwalaan tong owner na to. Tulak muna mga kawild. Hopefully makauwi kami na ligtas. So ayun mga kawild, na-delay ng 3 araw yung paggawa natin ng pang-40 tong pabahay. Sinikap namin i-repair tong owner kahit matanda na. May isa pa tayong service, kaya lang hindi yung pwedeng paglagyan ng hard reflex sa taas. Kaya sinikap natin maayos talaga to. Tara, tuloy na tayo. Road is long, the sky turns gray. Feet get heavy, but we find our way. Every step a battle, every mile a song. Maraming hamon kapatid, pero hindi tayo titigil. Sa pagtulong sa pag-ibig, never stop helping, never quit. Oh, 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 oh. Hands are rough, hearts are true. We give what we can through and through.
pag-ibig. Never stop helping, never quit. Pilipit. Dapat na para na pag-ibig. Ito ang maganda ng araw siya. Nagkala kami. Yan po si James. Hola! At bag check. Ito po ang kanyang kanin. Ito ang kanyang tasa. Aba! Masarap ang ulam. Tuya. Yan po ang laman ng bag ni James. Oh, pag naman ni Jazz. Tasa. May lamang baraha. Baraha yan mga kawild. Di po kami mahilig magsugal. Mahilig lang po kami maglaro. Damit. Duyan. Yan po ang laman ng aming mga bag. Ayan mga kawild, sunog na yung ating puste. At pauupuin yan sa mga abo para hindi talaga puntahan ng anay. Dyan lang posibleng umakyat yung anay. Ito namang mga poste natin dito ay mga nakapatong sa concrete. Ito ang problema ng owner namin. Lagi nagpapatulak. End of day 5. Kala namin yung bahay matatapos ng 5 days lang, pero hindi. Masyadong maraming oras kasi yung kinukonsume namin sa pagka-travel kasi napakalayo nito. Hindi rin kami pwedeng masyadong magpagabi kasi gagabihin naman kami pag uwi, pag makarating sa bahay. So, bukas ulit. Let's go! Day 6 na tayo mga kawail. Napunta tayo sa trabaho. At katulad lang dati, tulak ulit tayo. Araw-araw na nagpapatulak ang ating service. Doble-doble ang mga tali namin mga kawail. Meron pang tie wire. Pasiguro kami kasi pabundok doon sa pupuntahan natin. Doon tayo sa Barrio Talusan. Paahon, palusong, bundok, rough road. Kaya kailangan sigurado yung mga tali natin para di tayo maka-aksidente. Okay. Ito na yung pangatlong pagtutulak namin ngayong araw. Tatlong ulit nagtulak isang araw pa lang. So yun. So dalangin lang namin wag sanang mamatayan habang paahon kami dun sa bundok. Let's go mga kawel. Maraming hamon kapatid, pero hindi tayo titigil sa pagtulong sa pag-ibig. Never stop helping, never quit. Welcome to day 6. Oh, oh. Bumili tayo ng ekstrang kahoy mga kawild. Ang totoo, sobra-sobra sana yung kahoy na pinalagari namin. 450 board feet yun. Kaya lang nung minsan pagbalik namin, bawas na yung mga kahoy. Mahirap magbintang kung sino ang kumuha. Kaya hinayaan na lang namin, bumili na lang kami ng bagong kahoy. So yun po madalas yung mga hamon na kinakaharap namin sa paggagawa ng bahay. Madalas nawawalan kami ng mga kahoy pagbalik namin. Kasi di naman namin pwedeng iuwi yung kahoy. Ini-stack lang namin dito sa area kung saan kami gumagawa ng bahay. Pagbalik namin, bawas na. At yun, bago magsimula magtrabaho, magmerienda muna tayo mga kawild. Nag-init na po ng tubig si Wildlife James, naghahanap siya ng panggatong. So ito po yung magiging Puso Negro natin. Malalim po yan, higit isang lampos yan. Dito yung CR, ito yung kusina. So silipin natin ang loob. So, may bintana doon, may bintana isa pa po doon. Tapos yan po yung magiging cut tray nila. Tignan natin kung ano ng progress in day 6 natin mga kawild. So ito na po yung bahay. Yan. Simpleng bahay. Pero magkakaroon na sila Jessica at ang mga anak nila ng dignidad sa bahay na ito. Bakit kailangan tabasin mga kawild? Kasi nung isang araw may nakita kami napakalaking ahas dito. Kasi kita nyo pa naman. Kita nyo po luntian pa yung paligid dito. Marami pang puno. Kaya marami pa talagang ahas dito. Kaya ganun daw kalaki mga kawild, sabi ni Wildlife Buds. Kaya tinabas po namin yung paligid para safety yung mga bata, yung mga anak ni Jessica. Tingnan nyo naman mga kawild, napakalinis na ng paligid. Dati gubat talaga ito, semi-gubat. Nilinisan po natin para presentable, maganda at safety yung mga bata. Alam nyo ba ito mga kawild? Blueberry binti. Ito muna ang merienda ko ngayon. Nahirapan ako makatulog kagabi. Ubuhusan mo lang ng mainit na tubig yung dahon. At meron ka ng masarap na tsaa. May pili pa naman dito sa ano.
Ang sarap sana magkape. Kaso nahirapan ako makatulog. Lover 20 na muna. Siyempre mag-iwan tayo ng tatak. Buds, James, Joe, Just, Jude, J. Yan po ang ating pang-apat na po tatlong pabahay. Kumuno andar, tulak kabigo. Yeah. Bigat. Sa dalawa tatlo. Yeah. Ay, pinahirapan na kami ng lumang owner namin. Go! Kajot Mike, kajot! Ano yun? Yun. Whew. Oo, dapat si Jude. Wala, tanda na talaga si Jude. Tanda na talaga. Whew. Let's go mga kawad. End of day 6. Bukas magre-release na po tayo. Ay, nakakahiya itong owner na itong mga kawad. Sintrong-sintro nagpapatulak. Nasa sentro nagpapatulak. Hanggang sa huli nagpapatulak. Anong bago sa amin mga kawad? Anong makapansin nyo? May bago sa amin. Yan, gawain ba naman yung Alam nyo mga kawild, sa trabaho namin to, paggagawa ng bahay, vlogging, ito yung pinaka gustong gusto ko. Yung pagkatapos mong kumain sa tanghali, magpapahinga kayong mga kapatid, magduduyan sa ilalim ng mayayabong na punong kahoy. Ito ang mamimiss ko pagka tumigil na kami mag-vlog. siya nga. Yan, dyan mo tayo na eh. Ito natin yung hinihilay ko kapon. Ang madalas namin pagkwentuhan, yung kalukuhan namin ng mga bata pa kami magkakapatid. Ang sarap alalahanin yung mga bata pa kayo, walang masyadong responsibilidad, walang masyadong alalahanin. Puro lang laro. Puro lang kalukuhan. Kaya lang ngayon, matanda na tayo eh. Marami ng responsibilities, marami ng iniisip. Hindi ka na basta-basta mag-i-enjoy. Maliban sa ganitong eksena. Nakaduyan kayo sa ilalim ng punong mayayabong. Kukwentuhan. Pagkatapos kumain sa tanghalian. Pagkatapos mong gugulin yung buhay mo sa makabuluhang gawain. Ang sarap magpahinga. Oh buhay, bakit ganyan? Lumulungkot ka habang tumatagal. Parang awit na naubos ang kanta. Parang la 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 la. Sinamahan nyo kami hanggang dito. Maraming salamat po sa inyo. Totoo, ang bahay na ito, tagpi-tagpi. Pinagtagpi-tagpi po natin ang pag-ibig, pagmamalasakit, ng donasyon, ng pagtutulungan, ng pagkakaisa. Sana ang bahay na ito ay magsilbing paalala sa pamilyang titira dito, na may mga taong handang mag-donate, handang gumastos, handang mapagod, kahit hindi nila kilala. Sana ang mga dingding ng bahay na ito ay magpaalala sa kanila na may mga taong nagmamalasakit na hindi sila nag-iisa. Sana tumubo sa bahay na ito ng bagong pag-asa. At sa lahat po ng tumulong, nagmalasakit, nag-donate, kayo po ang totoong bayani. Kayo ang totoong dapat pasalamatan dito. Ang bawat haligi ng bahay na ito, nakaukit ang pangalan nyo sa mga sponsors. Nakaukit sa puso ng pamilyang titira dito ang pangalan nyo. Hindi po nila kayo malilimutan. Maraming salamat po sa inyo. Sa patuloy pong sumubaybay, sa patuloy na nanood, sa nagkomento, sa nag-like, sa nag-share ng aming mga videos. Maraming salamat po. Siyempre, lalo tigit sa mga sponsors. Kayo po ang dapat pasalamatan dito. Hindi po matutupad, hindi mabubuo ang proyektong ito kung wala ang mga donasyon nyo. Salamat po. Napatunayan muli natin sa proyektong ito na hindi kailangang magarbo ang pagtulong. Hindi kailangang mayroon tayong milyon-milyon. Kahit kaunti lang, pag pinagsama-sama, nakakabuo ng isang tahanan na magsisilbing simula, simbolo ng pag-asa para sa isang pamilyang nangarap magkaroon ng isang disenteng tahanan.
Muli po, ito ang Wildlife PH. Kami po si Jazz, si Joe, si Jay, si Jude, si James, at si Buds. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na proyekto namin.